Nabalitaan ni Neil na inaasahan ng mas murang pamasahe sa eroplano ngayong Oktubre dahil sa pagbaba ng fuel surcharge. Tamang-tama ito sa plano niyang mag-solo travel papuntang Siargao para makapag-unwind mula sa abalang pagtatrabaho. Kuwento niya, isang Siargao sa mga dream destination niya. Sa katunayan, 5 taon na nang huli siyang nakapunta dito at gusto niya muling bumalik. Uncomparable kasi yung beach talaga doon. Tsaka yung wave niya is sa mga, if nagsasurf ka talaga is okay siya kasi hindi siya rough. I mean, balance lang yung wave unlike sa Baler and sa La Union. Si John Clark Travel with Special Someone naman ang gustong subukan papuntang Australia. Siguro 3 days pwede na sa akin basta ma-experience ko lang. Di naman dahil sa dream country ko, syempre parang gusto ko rin dun makapag-work. Ikinatuwa ng Cebu Pacific ang pagbaba ng fuel surcharge lalo't naghahanda sila sa ilang pang domestic at international route sa mga pangunahing hub tulad ng Manila, Cebu, Davao, Iloilo at Clark. Sa abiso ng Civil Aeronautics Board, mula October 1 hanggang 31 ay bababa ang passenger at cargo fuel surcharge sa Level 4 mula sa kasalukuyang Level 5. Sa ilalim ng Level 4, ang passenger fuel surcharge ay 117 pesos hanggang 342 pesos para sa domestic flights depende sa distansya ng flight, habang 385 and 70 centavos hanggang 2,867 and 82 centavos ang surcharge para sa international flights mula sa Pilipinas. Mababa ito kung ikukumpara sa kasalukuyang level 5 rates na 151 pesos hanggang 542 pesos para sa domestic flights at 498 and 3 centavos hanggang 3,703 and 11 centavos para sa international flights. Ang fuel surcharge ay ang karagdagang singil bukod sa base fare na maaaring ipasa ng mga airline sa mga pasahero upang makabawi sa gastos sa jet fuel. Ngayong taon din nang bumaba sa level 5 mula level 6 ang fuel surcharge. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.